Hello everyone, so today we are going to be making odeng, as in odeng. This is a Japanese food every winter and I am with my biyanan kasi actually this is my first time to do odeng dahil ever since na nabubuhay ang aking biyanan, laging si Ukasang nagluluto ng kanyang masarap na udeng. And spoiled ako dun pagdating sa odeng kasi alam mo, pag nagluluto yan, lalo si Ukasang ng odeng, pang buong bayan, as in sobrang dami, for good for 3 days na. So anyway, I am with my biyanan, of course, lagi ko naman siyang kasama sa buhay ko. And nagpapaturo ako sa kanya kung paano gumawa ng udeng. Actually, madali lang to eh, yung mga dashi-dashi lang at mga, actually ngayon nga hindi ko naalala kung pinaano yun eh. Talagang humihina na ang aking memory. Meron na akong memory gap. Yes, tumatanda na aketch. Anyway, ayan, kumpletos, recados ang aking odeng. Yayamanin po yan, suji niko, dahil hindi pwedeng walang suji, dahil may maarteng anak ang biyanan ko na gusto niya lahat kumpleto. So, siguro, it cost me mga nasa kulang-kulang isang lapad mahigit just to make odeng. Yes, o kanikakaroon po ang odeng dito sa Japan kasi ang dami niyang zairyo. Hindi naman pwedeng konti lang ang zairyo ng odeng, no? Anyway, mas masarap kasi talaga ang udeng when you cook that at home, not yung bibili ka sa labas, sa convenience. Kasi kulang na kulang ang lasa. Pero kapag ginawa mo sa bahay, sobrang sarap na. So that is a tamago and I did the peeling of that. And yes, kasama na rin dyan ang aking biyanan kasi talagang laging yung tamago ko, alam niyo yun, yung kapag binabalitan ko yung shell after I boiled that one, nakakasama yung pinakami niya. Hindi ako masyadong magaling umawak ng tamago. Pwede pa ibang tamago. Anyway, that's it. Ayan, pinaghalo-halo lang niya. Nilasa-lasahan kung ano bang lasa. And then, meron yung nabibiling odeng dashi. Yun ang pinaka-best dyan. Bumili ka ng dashi para swak na suka ang lasa. So, habang si father ay nagluluto ng odeng, ako'y patingin-tingin, ako naman dito ay nagtutubi ng labahan. Yes, nandyan lang mga labahan ko dahil meron dyan aircon sa itaas. Kailangan siyang mainitan bago ko siya tupiin. So, that is the napakasarap na udeng. Wala pang masyadong kulay. And halos si Pudang na ang gumawa ng aming udeng. So, this udeng will gonna last siguro mga 1 or 2 days. At napakasarap ng udeng after 2 days. Hindi pa niyo alam. And after that, yung sabaw ng udeng, alam niyo, ilalagyan namin yun ng rice. And ginagawang ojiya. Tapos lalagyan ng tamago sa ibabaw. Yung parang ano nga yun? Kalimutan ko na. Lugaw. So, that is the biggest odeng. And yan pala yung dashi na ginagamit namin. And dapat may dashi kasi ang hirap kapag magsasarili ka ng lasa. Iba yung lasa kapag nagsarili ka ng panlasa mo. Oh my God, iba yung lasa today, iba yung lasa tomorrow. So, dashi will help to get the real taste of odeng. So, this one is a Japanese food again and I love this kasi ito po yung mga luto ng mga tamad na katulad ko kasi this will last nga, di ba sabi ko, ng 2 to 3 days. And after that, yung pinakasabaw niya, pwede mo siyang gawing lugaw. So, ayan ang sipag ni father. And yan talaga lagi ang kasama ko sa life. And gusto niya yung masyado akong domesticated. Natutuwa siya kapag nakikita ng napaka-traditional ng kanyang daughter-in-law. Anyway, this is now our odeng. And kita naman ninyo, napaka-attractive na. Ayan, para daw malaman kung luto na, kailangan ng tusok. As in, tusok. Para lang yan, tusok, di ba? Alam niyo ang ibig sabihin, tusok, as in. So, ayan, yung mga iba dyan, yung madaling maluto, yung ang huli nating ilalagay. And yes, sobrang taskaro kasi nandyan sa tabi ko si father. I'm so thankful na kasama ko siya sa live kasi biruin ninyo. At the end of the day talagang kung sino yung nakakasama niyo yung lagi, siya pa rin talaga yung kakampi niyo. Yes, may hugot tayo dyan. Anyway, this is now the Japanese food that I can offer to you. This is the odeng. This is the food for winter. And yes, bon appetit. Let's eat. Thank you.